Ito ang San Padre Pio Shrine sa Santo Tomas, Batangas. Sumikat ito sa mga deboto dahil sa healing mass nito na kung saan ang first and second class relic ni San Padre Pio ay exposed to be venerated by the pilgrims. Kasama ito sa aming pinuntahan ng aming third part ng Mount Banahaw Loop mula Candelaria, Chaong, San Pablo City, Alaminos, Santo Tomas hanggang makabalik sa Calamba at makauwi ng Carmona. Samahan niyo kami. Kaya, tara, let's go! Good day, mga kabike date! Mag-start tayo ng ating journey dito sa Candelaria. Kasalukuyan nating binabagtas ang Pan-Philippine Highway patungong Calamba hanggang makauwi sa Carmona. Ang Candelaria ay ikatlo sa pinakamataong bayan ng Quezon, sumunod sa Lucena at Sariaya. Ito rin ang may pinakamaraming desiccated coconut factories and oil refineries. Ito ang diversion ng Chaong. Napansin namin na halos lahat ng bayan ng Quezon along the Pan-Philippine Highway ay may diversion road. Nagsisilbi itong pang-control ng traffic. Nasa Chaong na tayo. Tanong lang natin kung saan papuntang simbahan. Mula highway, kakanan tayo papasok ng bayan. May mga magarang lumang bahay din dito. Tulad din ng ibang bayan, ang St. John the Baptist Church ay isang lumang simbahan. In very recent history, it was painted pink. Hindi ko lang alam anong relevance kay San Juan Bautista kasi yung ibang simbahan ay may shade ng pink ang interior ng mga ito. Pero eto na ang kasalukuyang kulay nito. Almusal lang tayo uli ng kape tinapay na magaan lang sa tiyan. Patungo na tayo ng San Pablo, Laguna. Ito yung dulo ng Chaong Diversion Road. Bakit may diversion uli? Ginagawa pala ang kalsada. Wow! Maganda view ng Mount Banahaw dito. Hindi lang masyadong kita sa camera dahil direct sa sunlight. Kita dito ang tree peaks niya. Green na green. Kasi protected landscape. Ang Hacienda Escudero ay isang plantation ng nyog. Mula noong 1981, pinuksan ito bilang isang resort na nag-aalok ng mga tour sa nayon, visit sa museo, pagkain at mga accommodation. It has developed a worldwide reputation as a focal point to experience Philippine culture and history in a beautiful rural setting. Dadaan tayo ng iconic Quezon Arch. Ang dami kong nakitang mga picture dito lalo ng mga siklista. Siyempre, meron din kami. Hindi naman palagi na mararating namin ito. Approaching na tayo ng San Pablo City. San Pablo Bayan na, puntahan lang muna natin ang Sampaloc Lake. Paahon pa rito. Parang maliligaw tayo sa online maps. Tama naman pala. Sampaloc Lake na. Bababa pa pala sa boardwalk. Sampaloc Lake na. Ang lawa ng Sampaloc ay isang volcanic crater. Ito ang pinakamalaki sa Seven Lakes ng San Pablo. Halos kalahati ng lalim ng lawa ay may mababaw na depresyon sa ibaba na nagpapahiwatig ng pinagmulan nitong bulkan.
Nagmula sa isang alamat ang pangalan ng lawa. May isang maramot na matanda na nagmamay-ari ng sampalukan. May isang tao na nanghingi, bukod sa di binigyan, ipinahabol pa sa aso ang tao na isa palang diwata. Nagalit ito at biglang bumuka ang lupa. Kinain pa ilalim at nagkaroon ng tubig na sa ngayon naging lawa. Stretching muna. Masakit na legs ko. Pabalik na tayo. Puntahan natin ang simbahan. Ang dami na nating nadaanan na pasikot-sikot, pero malapit na tayo sa simbahan. Ang parokya ng Katedral ni San Pablo ang unang ermitanyo na kilala rin bilang Katedral ng San Pablo at ang kapistahan nito ay pinagdiriwang tuwing January 15. Junction going to Kalawan. Papasok na tayo ng bayan ng Alaminos. Makakakita tayo ng mga lumang bahay. Maliit din ang munisipyo nila, nakatabi naman ng simbahan ng Our Lady of the Pilar Parish Church. Ang original na patron ay si San Joaquin. Dahil sa debosyon ng mga tao rito kay Nuestra Señora del Pilar ay napalitan ito. Maraming istorya ng milagro ang naganap dito. Kaya na lamang naging matatag ang debosyon ng mga taga rito. Go na tayo! Next destination natin ay Padre Pio Shrine. Nakakaligaw yung landmarks dito. May Jollibee at overpass. Magkamukha sila, di ba? Papasok na tayo papuntang Padre Pio Shrine. Nakapasok na kami sa entrance ng shrine. Ang parokya at pambansang dambana ni St. Padre Pio na karaniwang kilala bilang Padre Pio Shrine ay matatagpuan sa Barangay San Pedro, Santo Tomas, Batangas. Ang istruktura ng pangunahing simbahan ay halos gawa sa mga katutubong materyales tulad ng kahoy, bato, kawayan, sasa o dahon ng nipa at sawali o pinagtagpi ng mga piraso na kawayan. Ang hugis ng bubong nito ay kahawig ng salakot, isang tradisyonal na sombrerong Pilipino. Sa tuktok ng bubong ay nakatayo ang imahe ng Our Lady of Mercy. Bukas ang structure upang malayang makapasok at makalabas ang mga pilgrims. Ang mga katulad na disenyo bukod sa pangunahing simbahan ay makikita rin expect na maraming devotees dito during weekends and holidays. After praying and some reflections, right na uli tayo pauwi. Arco ng Batangas, Kalamba na tayo. Sa mga luntiang tanawin ng Tiaong, San Pablo, Alaminos at Santo Tomas, kami ng aking asawa ay nagsimula sa isang pagbibisikleta na higit pa sa isang pisikal na hamon. Ito ay isang spiritual na odyssey na sumubok sa aming mga limitasyon at nagpatibay sa aming buklod. Habang nagbabike kami sa palikod-likong kalsada ng Tiaong, tila bumagal ang mundo. Ang bawat pagliko ay nagsiwalat ng bagong tanawin, isang sariwang pananaw sa kagandahan na nasa harapan natin. Tinanggap kami ng San Pablo City. Ang kanyang iconic na lawa ng sampalo ay sumasalamin sa kalangitan. Nagpapaalala sa amin na ang paglalakbay sa buhay ay hindi lamang tungkol sa patutunguhan, kundi pati na rin sa paglalasap sa bawat sandali. Nagpatuloy ang aming arangkada sa Alaminos, kung saan nakatayo ang makasaysayang simbahan. Nadama namin ang koneksyon sa isang bagay na mas dakila kaysa sa aming sarili. Isang banal na presensya na gumagabay sa aming mga gulong at
aming mga puso. Pagdating namin sa San Padre Pio Shrine, ang simple ngunit malalim na arkitektura nito ay isang patunay na walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya. We joined other pilgrims in prayer, our voices a soft chorus in the hallowed halls. Ito sa moment of unity and reflection where personal journeys converge in shared devotion. Bilang mag-asawa, ibinahagi namin hindi lamang ang landas, kundi pati na rin ang mga karanasang humubog sa amin. Umuwi kami, hindi lang mas malakas sa pisikal, kundi napayaman din sa espiritual at napasigla ang pag-iisip na may mga alaala na nakaukit sa aming mga puso magpakailanman. Hanggang dito na lamang ang journey natin mga kabike date. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Press na lang din ang bell button para ma-notify kayo sa aming latest upload. Comment na rin kayo for our improvement. Pwede ring panoorin ng ibang videos dito. Until next bike date. Bye! Wow.